Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Kahapon po, formal na pong nag-submit po ng kanila pong entry of appearance mga kabida. Ito hong mga abogado po ni Vice President Sara Duterte para ho sa kanya hong impeachment case diyan po sa Senate Impeachment Court, mga kabida. Nasa 16 lawyers po lahat, ang nag-enter po ng kanila hong appearance po in behalf po kay VP Sara po mga kabida bilang defense counsels ng Vice Presidente po. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa GMA News Online mga kabida. Senate Impeachment Court bears Sara Duterte's lawyers. Okay? The lawyers of Vice President Sara Duterte have entered their appearance as her defense counsels before the Senate Impeachment Court. The tribunal disclosed on Monday. That means kahapon po ito, mga kabida. According to the Senate Impeachment Court, the Secretary of the Senate acting as Clerk of Court received the appearance of ad cautelam from the law firm of Fortun, Narvasa, and Salazar at 5:03 p.m. on Monday. Okay? Ito, ang mga pangalan po ng mga abogado po ng Vice Presidente sa kanya hong impeachment case. Alright? Nangunguna ho dito mga kabida, ito hong si Philip Siegfried Fortun. Kilalang kilala na po ito sa mundo po ng impeachment mga kabida. Kasi ho, may experience na po ito sa impeachment trial dyan po sa Senado. Kung maalala po ninyo, isa po ito sa mga abogado po ni dating Pangulong Erap Estrada mga kabida. Ito hong si Siegfried Fortun at kapatid po ito ni Attorney Raymond Fortun po mga kabida. Then next, Gregorio Narvasa II. Alright? Then Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batumbakal, Justine Nicole Gular, Lyndon Miguel Bakil, David Ronel Gulya VII, okay? Maria Selena Gulda Fortun, okay? Si Clarlane Radok, and then Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Pua. Ito ho yung spokesperson po dati ni VP Sara po makabida sa Department of Education. Ito ho si Attorney Michael Pua. Alright? And then Reynold Munsayak, yung dati hong spokesperson po ni VP Sara sa OVP, mga kabida. And then ito hong si Attorney Mark Vidluan, Attorney Ralph Buduta. Ayan. So, 16 lahat. Ito hong mga abogado po ni VP Sara na nag-enter po ng kanilang appearance bilang mga defense counsels ng Vice Presidente po. Pero dito sa page 3 po ng entry of appearance po ng mga abogado po ni VP Sara, meron lang pong very intriguing mga kabida dito ho sa page 3. Alright? Babasahin ko lang po mga kabida. Page 3 of the document showed that the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance but a written note read. Thunder copy refused to receive. The handwritten time showed 3:42 p.m. Ayun. So, ni-refuse daw yung tender copy po mga kabida. Hindi ko alam kung ni-refuse po ng House of Representatives o ng prosecution Hindi po kasi malinaw Basta nilagay lang po dito tender copy refuse to receive. So meaning nung pinadalhan siguro yung House of Representatives po ng kopya nitong appearance po mga kabida ng mga abogado po ni VP Sara, hindi ho tinanggap. Ito, tanong lang po ito, mga kabida. Kasi, refuse to receive ang nakalagay Okay? Bakit kaya? Okay? Bakit kaya? Hindi ko alam kung interesado po ba ito hong House of Representatives po mga kabida or
di kaya ito hong prosecution, na ipulso po itong impeachment case, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi hanggang ngayon, hindi pa po nila tinanggap ito hong articles of impeachment po, mga kabida. Kasi yun nga yung last session day po ng 19th Congress, diyan po sa House of Representatives, meron kasing motion, ito hong si Congressman Faustino D, na hindi mo na tatanggapin po, ng House of Representatives, ito hong articles of impeachment, kasi meron pong pakiusap yung prosecution, na magtatanong muna sila sa impeachment court, mga kabida. Kumbaga, lilinawin muna nila, mga kabida, ito hong pag-remand, ng articles of impeachment ng Senate Impeachment Court, sa kanila, dyan po sa House of Representatives, mga kabida. Hanggang ngayon, ang problema, wala. Wala hong sinubmit po, na parang clarificatory queries, doon po sa Senado. Kasi yung last po na vlog po natin, mula sa balita po ng The Net 25 po, mga kabida, na hindi pa raw nakatanggap, ng reply ito hong Senate Impeachment Court mula sa House of Representatives, mga kabida, patungkol ho doon sa response po ng House sa pag-remand ng articles of impeachment po sa kanila, mga kabida. Kaya nga, marami hong nagtatanong kung ano ba, interesado pa ba ito hong House of Representatives na ituloy ho itong impeachment case laban ho sa Vice Presidente, mga kabida, Kasi dito pa lang sa note na nabasa po natin, handwritten, dito ho sa dokumento kung saan po ay inilabas ito hong mga pangalan, mga kabida, ng defense panel, okay, bilang entry of appearance po, sa impeachment trial po ni VP Sara, mga kabida. Alright? Now, abangan na lang po natin kung ano po yung magiging ending ho dito, Kasi anyway, sa 20th Congress po, ito hong possible trial po ni VP Sara kung sakali hong ipupurso po ng 20th Congress ng House of Representatives po, mga kabida, ito hong case po, na isinampan during the 19th Congress po, mga kabida. Okay? Kasi dami pa pong mga tanong na dapat sagutin, Unang-una, kung ito bang ginawa ho ng Senate Impeachment Court na sinimulan nila itong proceeding, sa 19th Congress, pwede ba itong itawid po sa 20th Congress? Isa din yan sa mga malaking tanong po, mga kabida. Okay, at kailangan na pong manghimasok po dito ito hong Korte Suprema, kasi dami kasing mga interpretations po ng batas. Kung papakinggan po natin yung kabila, ang sasabihin po nila, pwede. Pero yung kabila naman, ang sasabihin po nila, hindi. So, in a situation like this, kailangan na pong mamagitan ito hong Korte Suprema ho, mga kabila. Sila na po dapat mag-interpret ho dito. Okay, kung pwede bang itawid sa 20th Congress ito hong impeachment case po ni VP Sara, na sinimulan po sa 19th Congress po, mga kabida, Okay? At pangalawa po, ito hong pending petition po ni VP Sara diyan po sa Korte Suprema, questioning the constitutionality po, ng pang-apat na impeachment complaint, na ginamit ho sa articles of impeachment, mga kabida, na isinabmit from the House of Representatives, okay, to the Senate, okay, mga kabida. Wala pa pong malinaw na kumbaga estado, kung kailan pa po o kailan ba maglabas ng desisyon ito hong Korte Suprema patungkol ho dito, mga kabida. So dami hong trabaho po ang Korte Suprema, na kailangan ho nilang gampanan po, mga kabida, bago ho mag-umpisa po itong impeachment trial sa 20th Congress. Alright?
So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito at opinion mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.